Moving forward, doon po sa mga tatlong senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po itong mga ito sa inyong tanggapan? Ako po, hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita itong mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay San Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila? Opo. What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng merong utos sa akin si boss, galing, for example po, utos po ni Boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na Ay, ganito? pasensya na po. Kay Senator, Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla nadamay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang? Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa? Hindi ko po alam sa ngayon, Your Honor. Wala po akong way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman, Go ahead. yes, follow up with the indulgence of Senator Tulfo. Sure, go ahead. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your Honor. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard. Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Is it okay, Senator Tulfo? We are suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the Bunoan, permission, of course. meron po Go ba ahead, kayong go ahead. komento dito, Secretary Bunoan? Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po. 2019 to 2025. Up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may Excuse masasabi me, ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang, ano. Hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ah. Hindi po ngayon lang, Your Thank Honor. you, Senator Bam. All right. Mr. Chair, may I interject? Senator Tulfo is recognized. Let me just ask. Thank you. Let me just ask po, Mr. Fernandez, Bryce, sabi mo, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So are you saying, I don't know, maybe the former secretary of DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mong sabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake,
how safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawa ninyo sa Bulacan. Paano pag tinamaan ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building? Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yung nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po ang ginagawa po... No, pero yung tibay, engineer po kayo. Yung tibay, satisfied ka ba doon sa tibay? Because substandard po, yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit. Hindi ba delikado po yung pag nagkaroon tayo ng earthquake? Pag nagkaroon tayo ng, Diyos ko po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan nakasentro, kundi sa buong Pilipinas. Baka malay mo, magka-earthquake. Sabagay ito, matagal na itong Senado na ito. Mukhang hindi pa corrupt yung mga tao dati noon. Ngayon lang, bago na lang yata ngayon. So, are you saying, how safe are those buildings that you constructed in Bulacan? How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang bago siya madurog? Your Honor, i-explain ko po. Sige. For example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod lang po natin kung ano po yung design nung agency na plano nila. Yun lang po. So merong structural deficiency kung tawagin. Tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaking poste, ganito. Hindi nyo susundin dahil plano lang yun. So, will you agree with me, meron na kaagad structural defect yun? Huwag mo sabihin, wala kung, how will you do, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust? Saan mo i-adjust? Your Honor, yung kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila. Para meron naka-bloated po siya, so meron pong pagkukunan po ng expenses, kagaya po nung proponent. So, ibig mo sabihin, doon pa lang bago mag-bidding, bloated na yung presyo ng yung proyekto. For example, proyekto ng isang school building nasa 50 million, gagawing magkano yun? 60 million. Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent, lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Honor. Pero so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino na gawa ninyo, lalo ng mga taga Bulacan, baka nagkaroon ng earthquake, hari nawa, wag naman, magkaroon ng 6 magnitude na earthquake bukas dyan sa Bulacan, hindi mamamatay yung mga estudyante, hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital, eskwelahan na ginawa ninyo? Hindi naman po sana, Your Honor. What do you mean hindi sana? Hindi ka sigurado kung gaano katibay ang tinayo ninyo nila Alcantara na yung building? Ikaw, Mendoza, ikaw yung project engineer. Will you guarantee us today na matibay pag nagkaroon ng intensity 5 na earthquake, yung mga building na tinayo ninyo dyan sa Bulacan ay hindi maguguha at hindi mamamatay ang mga estudyante, yung mga pasyente sa ospital hindi mamamatay? Yes, Your Honor po. Will you guarantee that? Yes po. Bakit mo nasasabi na guaranteed na hindi siya guguho? Yung ini-explain po kasi ni Engineer Bryce, kumbaga, kung ito po yung standard po natin na plano, ang nangyayari po, kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawang 2x2, sa program po yon magiging 4x4 para yung gastos po sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga ma-cover po natin yung mga gastos. Sana nga ganun. Sana nga dinudoktor niyo. Pero just the same, yung pandoktor ninyo doon, pwede pang magasto sa ibang proyekto sana dito sa Pilipinas. Pero hindi, napupunta lang sa bulsa ng mga proponent, napupunta sa mga panggastos. Thank you, Mr. Chair. I'm done.